Habang nagugulat pa ang ating bida, bigla na lamang sumulpot ang misteryosong lalaki, at ang ipapangalan na lang natin sa kanya ay Tatang. Napuno ng pawis ang pagmumukha ng ating bida, dahil hindi man lang niya naramdaman ang pagpasok ni Tatang sa kanyang bahay. Habang si Han Binling naman ay seryosong tumingin lang ito kay Tatang. Kasabay nun, bigla na lamang ngumiti si Han Binling sa ating bida, at nakiusap ito kung pwede bang araw siyang makikain sa kanya. Maayos namang tinanggap ni Wang Sheng ang bisita, ngumiti siya at pinaupo si Han Binling habang sinasabing luto na ang karne at malapit na itong ihain. Makalipas ang ilang sandali, nakaupo na sa mesa si Tatang at si Han Binling habang si Wang Sheng naman ay naghahain ng mga pagkain na kanyang niluto. Isa-isa niyang inilapag sa mesa ang iba't ibang putahe tulad ng paa ng manok at iba pang laman loob na kanyang niluto at tinimplahan. Nang makita ito ni Tatang at ni Han Binling, nagulat sila dahil ang mga inihain pala ni Wang Sheng ay mga laman loob at karne na kadalasang itinuturing na hindi mahalaga. Ngunit ipinaliwanag ni Wang Sheng na kapag ang mga ito ay maayos na na-marinate at naluto, nagiging napakasarap ang lasa. Para sa kanya, parang ginagawang kayamanan ang mga bagay na karaniwang itinuturing na basura. Habang kumakain, sinabi pa ni Wang Sheng na masarap ang pagkain ngunit kailangan pa itong palamigin ng kaunti, at pakiramdam niya ay kulang pa sa lakas ang lasa nito. Nagtanong si Han Binling kay Wang Sheng kung gaano karaming yelo ang kailangan nito para sa pagkain. Ipinaliwanag ni Wang Sheng na hindi naman kailangang maging sobrang nagyayelo ang pagkain, ang gusto lamang niya ay bahagyang malamigan ito upang manatiling matigas at mas maayos ang pagkakamarinate ng karne. Pagkatapos marinig yun, agad na ipinakita ni Han Binling ang kanyang kakayahan. Gumamit siya ng kanyang kapangyarihan sa yelo at naglabas ng malamig na enerhiya mula sa kanyang kamay. Unti-unting pinalamig ng kanyang ice power ang pagkain hanggang sa umabot ito sa tamang lamig na kailangan ni Wang Sheng. Nang makita yon, napahanga ang ating bida, naisip niya na talagang napakalakas ng mga senior na nasa kanyang harapan, lalo na si Han Binling na isang tunay na eksperto sa paggamit ng kapangyarihan ng yelo. Pagkatapos nito, masaya nang nagsimulang kumain si Wang Sheng habang sinasabi na panatag na ang dalawang senior dahil maayos na ang pagkain. Habang sarap na sarap sa pagkain ng ating bida, sinabi ni Wang Sheng na tikman muna nila ito para malaman kung maayos ang lasa. Habang nagsasalita siya, tuloy-tuloy naman ang kanyang pagkain at halos mapuno na ang kanyang bibig dahil sa sobrang sarap. Dahil sa kanyang reaksyon, nagpa siya sina Han Binling at si Tatang na tikman din ang pagkain. Nang ilagay nila sa bibig ang karne, agad silang nagulat at napalaki ang kanilang mga mata. Hindi nila inaasahan na ang simpleng pagkain na gawa sa mga laman loob ay magiging napakasarap. Habang tumatagal, lalo pa silang nasarapan at tuloy-tuloy na kumain hanggang sa halos maubos nila ang lahat ng pagkain sa mesa, nagkalat na ang mga plato at sarsa sa mesa dahil sa bilis nilang kumain. Pagkatapos ng masaganang kainan, umupo silang busog at masaya. Kahit pa napakaraming kinain, aminado sila na napakasarap at kakaiba talaga ng luto ni Wang Sheng. Pagkatapos ng kanilang kainan, napansin ni Wang Sheng na kulang pa siya sa mga kagamitan sa pagluluto. Sinabi niya na kung dumating na ang mga kasangkapan na ipinagawa niya sa panday, mas makakagawa pa siya ng mas masarap na pagkain para sa kanila. Nang marinig yun ni Han Binling, natuwa siya sa sinabi ni Wang Sheng, dahil sa sobrang paghanga sa kanyang pagluluto. Sinabi niya na kung sakaling may mang-ahas na manggulo kay Wang Sheng sa lungsod ng Wuyu, banggitin lamang nito ang kanyang pangalan at siya na ang bahala. Dagdag din ni Tatang na kung may sino mang naghahanap o nagbabalak na guluhin si Wang Sheng, sabihin lamang nito na ang shadow ng Wuyu City ang nag-aanyaya sa kanila na makipag-usap. Dahil sa kanilang suporta, nagpasalamat si Wang Sheng sa kanilang pag-aalala at tulong. Maya-maya, pagkatapos ng ilang sandali, pumasok na ang ating bida sa kanyang spirit domain upang tignan si Chi Wen. Habang pinagmamasdan ni Wang Sheng ang mga Chi Wen, napansin niyang sobrang excited ang mga ito sa pagkain, nagtaka siya kung bakit tila tuwang-tuwa ang mga ito, dahil para sa kanya ay normal lamang ang kumain ng masarap na pagkain. Dahil dito, sinabi niya na kung gusto talaga nilang kumain, dapat nilang subukan na gawing pagkain ang mga ito gamit ang kanilang sariling kakayahan at pag-iisip. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang plato ng karne at ipinakita ito sa mga Chi Wen. Nang makita ng mga ito ang pagkain, agad silang nagsilapit at sabay-sabay na kinain ang inihain. Habang pinapanood sila, napagtanto ni Wang Sheng na hindi niya inaasahan na ang mga Chi Wen ay talagang mahilig pala sa ganitong uri ng pagkain.
Pagkatapos mabusog ng mga chiwen ng ating bida, bigla na lamang silang naging seryoso, at dali-dali nilang sinugod ang malaking bundok upang kainin ito. Habang kinakain nila ito, kitang-kita sa kanilang pagmumukha na sarap sila sa pagkain. Natuwa naman si Wang Sheng dahil hindi niya nga raw inaasahan na magiging ganito ang reaksyon nila pagkatapos kumain ng mga ulam. Makalipas ang ilang sandali, tumigil sa pagkain ang mga chiwen sa bundok. Napansin ito ni Wang Sheng at nagtaka siya kung bakit agad silang tumigil kahit marami pa silang nakain na masasarap na pagkain. Napagtanto niya na ang epekto ng pagkain na ibinigay niya ay parang isang uri ng pagpapabilis o acceleration buff lamang, kaya hindi ito nagtatagal at may limitasyon din ang kaya nilang tanggapin. Kaya muli siyang gumawa ng pagkain gamit ang kanyang kapangyarihan sa Yuanhan Space at ipinakita ito sa mga chiwen. Ngunit tila hindi pa rin sila lubos na nasisiyahan. Dahil dito, nagtaka si Wang Sheng at sinabi sa kanila na huwag maging mapili sa pagkain, ayon sa kanya, para silang mga tiyahin at lola na napakapili sa pagkain. Ipinaliwanag din niya na kung hindi siya ang gumawa o kumain ng isang bagay, mahirap para sa kanya na buuin ito sa kanyang Yuanhan Space, at kahit magawa niya ito ay malaki ang enerhiyang kakailanganin. Sa huli, napabuntong hininga si Wang Sheng at sinabi na tila mapipilitan siyang maghanda pa ng mas maraming pagkain para lamang mabusog ang mga maliliit ngunit matatakaw na chiwen. Kinaumagahan, nagising ang ating bida at naghanda ng lumabas ng kanyang bahay, ngunit paglapit pa lamang niya sa pinto, bigla siyang napatigil. Narinig niya sa labas ang ingay ng napakaraming tao na tila naghihintay sa kanya, dahil dito, nagtaka siya kung bakit may ganoon karaming tao sa harap ng kanyang bahay, at karamihan sa kanila ay mga eksperto mula sa inner city. Naging seryoso ang ating bida at agad niyang binuksan ang pinto. Paglabas niya, sinalubong siya ng mga taong matagal nang naghihintay sa kanya. Agad silang nagsalita at sinabi na gusto nilang bumili ng pagkain na ginawa niya kahapon. May ilan pa nga na handang magbayad ng 10 gintong barya para lamang sa isang kaldero ng kanyang niluto. Dahil dito, bahagyang napangiti ang ating bida at napagtanto niya na ang mabangong amoy ng kanyang niluto ang dahilan kung bakit maraming tao ang naakit at nagpunta sa kanyang bahay. Kaya sinabi niya habang tumatakas sa kanila na huwag mag-alala, dahil bibili siya ng mga sangkap at gagawa pa ng pagkain para sa kanila, pagkatapos ay mabilis siyang umalis upang bumili ng mga kakailanganing materyales. Sa isip niya, napagtanto niyang magandang negosyo rin pala ang pagluluto, dahil hindi lamang siya kikita kundi makakagawa rin siya ng maraming kaibigan sa kanyang mga kapitbahay. Makalipas ang ilang sandali, nakabili na ang ating bida, at bumili siya ng maraming materyales, halos 10 gin ng mga sangkap, sapat para makagawa ng maraming pagkain. Ngunit habang naglalakad pa uwi, napagtanto niya ang isang problema. Wala siyang sapat na kaldero o kagamitan upang makapagluto ng napakaraming pagkain ng sabay-sabay. Kung gagawa siya ng mahigit 20 kaldero ng pagkain, kailangan niyang maihatid ang mga ito ng sabay-sabay, kung hindi, maaaring magkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang mga taong nag-order sa kanya. Kasabay nun, bigla na lamang sumulpot si Blue Hair sa likod ng ating bida. Nagulat ang ating bida sa biglang paglapit nito, ipinaliwanag niya na sinubukan lamang niyang magluto kahapon, ngunit ngayon ay napakaraming tao na ang gustong bumili ng kanyang pagkain, kaya nahihirapan siyang asikasuhin ang lahat mag-isa. Hinawakan ni Blue Hair ang balikat ng ating bida at sinabi, na talagang napakabango ng pagkain na ginawa niya kahapon at kahit malayo ay naaamoy ito, dahil dito, naging interesado rin siya sa kakayahan ng ating bida. Napaisip ang ating bida, napansin niyang malaki ang ipinagbago ng ugali ni Blue Hair kumpara noon. Dahil dito, naisip niya na tila may kakaibang dahilan kung bakit naging mabait at magalang ito ngayon. Posibleng isa rin itong makapangyarihang tao na may mataas na katayuan. Nagtanong pa si Blue Hair kung gumamit ba ng sariwang sangkap o mga sangkap na may mahabang shelf life sa pagluluto niya. Sumagot ang ating bida na para sa tirahan ng Panginoon ng lungsod ay dapat gumamit ng sariwang sangkap upang masigurong pinakamataas ang kalidad ng pagkain, samantala, para naman sa ibang tao ay maaari nang gumamit ng ordinaryong sangkap. Pagkatapos marinig yon, napangiti si Blue Hair at sinabi na nagtitiwala siya sa ating bida, at ipinakita rin niya ang taong matagal na niyang hinahanap upang makita kung ito ang hinahanap nila. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, biglang ipinakita ni Blue Hair ang 6 na magagandang babae kay Wang Sheng, binati nila siya at tinawag pa siyang pogi.
Ipinaliwanag niya na ang 6 na babaeng ito ay lahat nasa rurok ng level 2 na lakas at napakabilis nilang kumilos, ibig sabihin, hindi lamang sila magaganda kundi may kakayahan din. Dahil dito, napanganga sa gulat ang ating bida. Sinabi pa ng mga babae na maaari nilang sundin ang anumang utos ni Wang Sheng. Dahil dito, labis na nagulat at nahiya ang ating bida, gusto sana ng bembang ni Wang Sheng, ngunit kung gagawin niya yon, baka nga raw mag-viral siya tulad ng Big Four. Kasabay nito, lumapit sa kanya ang babae at tila inaakit siya, dinikit nila ang katawan nila sa ating bida, lalo na ang mga kokomelon ng mga ito, dahil dito, namula si Wang Sheng na parang kamatis. Habang papaalis na ang ating bida sinabi pa ni Blue Hair na maaari niyang gawin ang kahit anong gusto niya sa mga babaeng mga kasama niya, kahit mag-helicopter pa ang mga ito sa kanya. Pagdating nila sa bahay ng ating bida, nagkunwari muna siyang parang manyakol, ngunit bigla niya na lamang inutusan ang mga ito na magtrabaho para sa kanya. Dahil dito, nadismaya ang isang babae sa kanyang sinabi. Kasabay nun, sinabi niya sa dalawa na pakuluan nila ang tubig, habang ang iba naman ay pinakuha niya ng karne at pinapwesto sa chopping board upang ihanda sa pagluluto. Habang abala ang lahat sa trabaho, ipinakita ng ating bida kung paano maayos na humawak ng kutsilyo at kung paano hiwain ang karne ng tama upang mas mapabilis ang paghahanda. Sinubukan naman ito ng isang babae, ngunit dahil hindi sanay ang isa sa mga babae, bigla nitong naputol ang karne ng malakas at napasigaw pa siya sa gulat. Dahil dito, nagulat din ang ibang kasama niya. Sa kabilang banda, napakamot na lamang sa ulo ang ating bida habang pinagmamasdan ang nangyayari, at napaisip na kahit magulo ay mas mabilis pa rin ang trabaho kapag marami ang tumutulong sa kanya. Pagsapit ng gabi, natapos na rin ng ating bida at ng mga babae ang paghahanda ng lahat ng karne, maayos nilang inilagay ang mga ito sa mga lalagyan upang maipadala na sa mga nag-order. Sumang-ayon naman dito ang mga babae, at dali-dali na silang umalis. Pagkatapos ng mahabang oras ng trabaho, naupo ang ating bida at napabuntong hininga habang nagpapahinga dahil sa pagod. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Blue Hair at kinausap siya, nagulat naman ang ating bida sa biglaang pagsulpot nito. Sinabi naman ni Wang Sheng sa kanya na naipadala na ng mga babae ang karne at maaari na itong kainin ng City Lord ngayong gabi. Napansin ng ating bida na napakatahimik gumalaw ni Blue Hair kaya napaisip siya kung parang ninja ba ito dahil halos walang marinig na yapak. Pagkatapos nito, naging seryoso si Blue Hair at sinabi na may mahalaga siyang gustong pag-usapan, ipinakita niya ang isang kahon na puno ng ginto bilang bayad. Ipinaliwanag niya na natutunan na ng kanilang mga tauhan ang paraan ng pagtimpla at pag-marinate ng karne. Dahil dito, binili na ng tanggapan ng City Lord ang pamamaraang iyon at maaari na itong ibenta ni Wang Sheng sa hinaharap, ngunit hindi na siya dapat magturo pa ng ibang paraan. Madali namang pumayag si Wang Sheng dahil para sa kanya, simpleng paraan lamang iyon ng paghahanda ng karne at hindi naman ito espesyal na lihim. Gayunpaman, pinaalalahanan pa niya ito tungkol sa mga pampalasa na binili niya sa tindahan ng gamot, dahil posibleng marami na ring ibang tao ang nakabili ng katulad nito. Ngunit sinabi ni Blue Hair na hindi niya kailangang mag-alala, sa hinaharap, magbubukas ang palasyo ng lungsod ng bagong negosyo na nakatuon sa mga espesyal na pinaghalong pampalasa, kaya ang kailangan lamang gawin ni Wang Sheng ay manahimik tungkol sa bagay na ito. Kinabukasan, pumunta si Wang Sheng sa outer city ng Wuyu City habang iniisip niya ang susunod niyang paraan upang kumita ng pera para masuportahan si Chi Wen. Sa kanyang pag-iisip, naisip niya ang ideya na magbukas ng negosyo ng hot pot. Habang naglalakad, sinabi niya sa kanyang sarili na kailangan niya nga raw pumunta sa pandayan upang tingnan kung handa na ang palayok na gagamitin sa pagluluto. Ngunit bigla niyang naramdaman na may paparating na panganib. Sa isang iglap, may lumipad na palaso papunta sa kanyang direksyon. Dahil sa kanyang mabilis na reaksyon, agad siyang kumilos at inilabas ang kanyang baril upang kontrahin ang biglaang pag-atake. Pinaputok ito ng ating bida, ngunit naiwasan ito ng kalaban. Kasabay ng pag-atake, nilagyan ng kalaban ng malakas na aura ang kanyang pana upang lalo itong maging mapanganib. Agad namang gumanti si Wang Sheng at pinaputok ang kanyang sandata upang pigilan ang paparating na palaso. Ngunit sa hindi inaasaang pangyayari, hindi niya ito napigilan, kaya ginamit ng ating bida ang kanyang kamay upang pigilan ito, ngunit sa kabutihang palad, nailigtas siya ng kanyang liquid body armor kaya hindi naging malala ang kanyang pinsala. Dahil dito, lalo siyang naging alerto sa laban, kasunod nito,
Mabilis na gumanti ang ating bida, agad niyang binaril ang kalaban at tumama ang bala sa ulo nito, kaya tuluyan na itong namatay. Bumagsak ang katawan ng kalaban malapit sa kanyang kasamahan, nang makita yun, biglang naging seryoso ang isa pang kalaban at agad nitong inilabas ang kanyang aura bilang paghahanda sa laban. Pagkatapos nun, kaagad naman kumilos ang ating bida at dali-dali niya itong binaril. Ngunit itinaas ng kalaban ang kanyang kamay at pinigilan ang paparating na bala gamit ang kanyang malakas na aura. Kasunod nito, naglabas siya ng napakalakas at nakakatakot na enerhiya. Sa likod niya ay lumitaw ang kanyang anyo ng Yuan Spirit na isang napakalaking paniki, na lalong nagpalakas sa kanyang kapangyarihan. Kasabay nun, ginamit nito ang kanyang kapangyarihan sa kanyang kasamahan na wala ng buhay, at ginamit niya ito sa pag-atake. Hindi naman ito napansin ng ating bida kaagad. Kaya buong-buo niyang sinalo ang atake nito, dahil dito, napasok ng dugo si Wang Sheng. Kasabay nito, muling umatake ang kalaban, ng kanyang matalim na sandata sa kanyang kamay, patungo sa ulo ng ating bida. Mabilis naman inilabas ni Wang Sheng ang kanyang helmet mula sa storage ring, kaya napigilan niya ang atake ng kalaban. Pagkatapos nun, pinabagsak nito ang kalaban upang mawala na ito sa kontrol ng kumag. Ngunit kasabay nun, bigla na lamang umatake ang kalaban gamit ang kanyang buong lakas at sinubukan niyang pabagsakin ang ating bida sa isang malakas na pump technique. Dahil sa tindi ng atake, mabilis na napaatras si Wang Sheng at halos mawala ng balanse. Ngunit sa kabutihang palad, hindi masyado gumana ang pump technique ng kalaban, dahil sa armor ng ating bida sa kanyang katawan. Labis na nagulat ang hangal, dahil hindi ito makapaniwala na may kayamanan ang ating bida na pigilan ang kanyang pinakamalakas na atake. Gayunpaman, hindi nagpatinag si Wang Sheng, kahit nasugatan at may dugo na sa kanyang bibig, agad siyang gumanti. Sa tamang pagkakataon, inilabas niya ang kanyang baril at itinutok ito sa kalaban. Sa isang iglap, pinaputok niya ang baril at tumama ang bala sa katawan ng kalaban, dahilan upang malubha itong masugatan at mapasukan ng dugo. Nang makita ito ng mga kasamahan ng kalaban, agad silang sumugod habang sumisigaw na patayin ang ating bida. Bago pa tuluyang makaatake ang mga kalaban, biglang may dumating na tulong sa ating bida, inatake nito ang dalawang kumag ng kanyang malaking kaldero upang pigilan ang mga ito. Napamura naman dito ang hangal, kaya habang may oras pa, dali-dali niyang inatake ang ating bida gamit ang kanyang sword shi. Ngunit mabilis na kumilos ang lalaki at ginamit nito ang isang tali upang higpitan ang leeg ng matandang kalaban. Dahil sa biglaang pangyayari, nagulat ang kalaban at hindi na nakaporma pa, nahila din ito at nahirapang makahinga habang pilit na kumakawala sa pagkakahigpit ng tali. Samantala, napaatras ang ating bida dahil sa lakas ng naunang atake, mabuti na lamang at sinalo siya ng lalaking tumulong sa kanya bago pa siya tuluyang bumagsak. Pagkatapos nito, tinanong ng lalaki kung ayos lang siya. Nagpasalamat naman ang ating bida sa kanyang pagdating at tulong. Ipinaliwanag ng lalaki na sa loob ng inner city ay bawal pumatay ng tao dahil yun ang mahigpit na batas doon. Sa huli, makikitang nahuli na ang mga kalaban, habang hinihila sila palayo gamit ang mga tali sa kanilang leeg. Ipinaliwanag ng ating bida sa kanyang isip na sa loob ng inner city ay bawal pumatay ng tao. Ang batas na ito ay hindi itinakda ng City Lord, kundi pinananatili at sinusunod ng lahat ng malalakas na eksperto na naninirahan doon. Dahil dito, naging ligtas na lugar ang inner city para sa mga taong may kaaway o may gustong maghiganti sa kanila. Kapag nasa loob ka ng lugar na yon, walang sino man ang basta-bastang makakapatay sa iyo. Kaya naman maraming tao sa Wuyo ang nagsisikap na makapasok sa inner city upang magkaroon ng proteksyon laban sa kanilang mga kalaban. Habang iniisip ito ng ating bida, napaisip siya kung sino pa kaya ang susunod na susubok na humabol at pumatay sa kanya. Sa kabilang banda, labis na nagalit si Blue Hair nang marinig niya ang tungkol sa nangyaring pag-atake kay Wang Sheng, dahil dito, agad niyang iniutos sa kanyang tauhan na magsagawa ng masusing investigasyon upang malaman kung sino ang mga taong humabol at nagtangkang pumatay sa ating bida. Pagkatapos nito, ipinakita sa kanya ang kakaibang bagay na ginamit ni Wang Sheng nang patayin nito ang kalaban, ang bala mula sa kanyang sandata. Ipinaliwanag ng kanyang tauhan na kahit ang mga bihasang panday ay hindi matukoy kung anong uri ng material ang ginamit dito. Ayon pa sa kanila, napakatibay at napakalakas ng kapangyarihan ng bagay na yon, kahit ang mga mandirigmang nasa ikalimang antas ay hindi madaling makakatagal kapag tinamaan nito.
Gayunpaman, sinabi rin ng kanyang tauhan na kung ang isang tao ay may matibay na baluti at gumagamit ng aura upang protektahan ang kanyang katawan, maaari pa rin itong mapigilan, ibig sabihin, para sa mga mandirigma ang lampas sa ika-6 na antas, hindi na ito gaanong banta. Pagkarinig niya nito, tila bahagyang kumalma si Blue Hair at sinabi niyang hindi naman pala ito masamang balita. Bumalik na ang eksena sa ating bida, makikita siyang nakahiga at nagpapahinga matapos ang nangyaring laban. Habang siya ay nagpapahinga, dalawang babae ang nagbabantay sa kanya at tila nag-aalala sa kanyang kalagayan. Tinitingnan nila kung maayos ba ang kanyang pakiramdam matapos ang matinding labanan. Sa kanilang pag-uusap, napag-usapan nila ang tungkol sa apoy na ginagamit sa paggawa ng mga bagay na kailangan ni Wang Sheng, ngunit hindi nila sigurado kung gaano pa karami ang natitira sa apoy na kasalukuyang ginagamit. Makalipas ang ilang sandali, biglang nagising ang ating bida at agad niyang napansin ang babaeng nagbabantay sa kanyang tabi, dahil dito, bigla niya na lamang itong nasaktan.